So marami daw po ngayong mga tao doon sa Australia, mga sangkay, ang nagpapanik na. Ano nga ba ang dahilan? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Yo, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay? Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. Ngayon din, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, matitindi po yung ating pinag-uusapan. Hindi lamang po mga issues sa ating bansa, kundi maging itong mga nangyayari ngayon sa ating mundo. Kagaya po nitong pag-uusapan natin ngayon. Ito po ay pandaigdigang balita. Alright, so sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Sa mga solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo. At shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Okay, eto na. Alam ko mga sangkay, sawang-sawa na po kayo sa usapang politika. So, mayroon po tayo ngayong balita mula po sa ibang dako. Ibang bansa mga sangkay. Aba, alam nyo, itong climate change ngayon ay talagang nararamdaman na po ng buong mundo. Kita nyo, sa Pilipinas pa lamang po ngayon mga sangkay. Wala pa po ang summer, pero anong nangyayari? Sobrang init ng panahon. Bakit po mainit ang panahon? Dahil po sa climate change. Ito po ay realidad ngayon na dahil po sa pagbabago ng klima, abnormal na pagbabago ng klima mga sangkay, nagkakaroon na po ngayon ng delikadong mga sitwasyon ang iba't ibang mga bansa. No? Isipin nyo mga sangkay, Pilipinas. Wala pa po tayo sa summer, pero bakit sobrang init na po ng panahon? Di ba? Iba nga po mga sangkay, sobrang alinsangan. Kahit po may mga aircon, nahihirapan po, naghihingalo pa rin po ang mga aircon mga sangkay dahil nga po sa tumitinding init ang panahon. Yan po ay dahil sa climate change. Ngayon, eto pa. Maliban sa climate change, mga sangkay, eto ang nangyayari. Sa ibang bansa naman, ay eto po ang ganap. Doon po sa Australia, mga sangkay, ayon po sa report, naghahanda na daw po yung mga tao doon ngayon. Abay, ano mayroon? Sangkay dyan? Ang mayroon po ay paparating na cyclone. Ito po ay isang malaking bagyo. Na ang pangalan po ay Alfred. Ito po ay malakas sa bagyo mga sangkay. Yung titingnan po natin, yan po. Marami po sa kanila, nagre-ready na. Marami po sa kanila, nakahanda na po sa paparating na bagyo, no? Para po hindi po sila maapektuhan ng gusto. Dito sa ating bansa, mga sangkay, tumatakas lamang po ang iba kapag andyan na po yung bagyo, di ba? Sa kanila, iba. Bago pa po dumating yung bagyo, nagre-ready na po. Umaalis na. Papack up na mga sangkay kasi sa Pilipinas, iba tayo eh. Papakiramdaman po muna natin. Kahit sinabi na po ng Pag-asa na malakas ang bagyo na tatama, papakiramdaman pa rin yan. Kapag katumama na at maramdaman na sobrang lakas, saka lamang po nag-evacuate. At ang matindi doon, inuuna pa po yung mga gamit. So ang resulta, mga sangkay, may mga napapahamak po talaga. No? Dito sa ating bansa. Ngayon, eto na, mga sangkay, nagpapanik daw po yung mga tao dito. Naman, mayroon. Ito ang balita mga sangkay, panoorin po natin. Nagdudulot na ng malalaki at mapanganib na alon sa mga baybayin sa Gold Coast, isang sikat na tourist trip sa timog ng Brisbane, ang Cyclone Alfred. Okay, so ayun, napikita na po nila ngayon mga sangkay, napapansin na po nila na itong Cyclone Alfred, itong pong malaking bagyo ngayon natatama doon, ay may dulot na po ng mga malalaking alon. So yung karagatan nila mga sangkay, binabayo na po. Kung kaya't yung mga tao doon sa Australia, nagpapanik na. Tingnan nyo po mga sangkay, oh. Marami na pong tao ang nagsisibilihan na po ng mga, tawag dito, mga kakainin nila. Kasi nga po, tatama itong napakalakas na bagyo sa kanilang bansa. Mahaba na rin ang pila sa mga grocery at supermarket na mga nais mamili ng mga stocks sakaling kailanganing manatili sa loob ng bahay ng ilang araw. Grabe mga sangkay, oh. Tingnan nyo, ang naalala ko dito, nung pandemic, di ba? Nung pandemya, mga sangkay, 2020, naalala nyo ba yun? Kung saan, ang isa sa memory ko at that time, yung napakahaba ng pila, parang ganito mga sangkay yun. Yung pila sa mga
grocery store. Talagang ang lala, mga sangkay. Pila-pila po yan, napakahaba. Tapos nagkakaubusan po ng mga goods, nagkakaubusan po ng mga supply. So dito mga sangkay, ito rin po ang nangyayari sa kanila. Nagpapanik sila, baka matagalan. Na nasa loob lamang po sila ng kanilang mga kabahayan. Siguro matitibay yung mga kabahayan na ito, no? Kasi hindi po sila pinapaalis ata. Or mayroon pong iba na pinapaalis na mga sangkay. Pero sila, bawal lamang po lumabas. Tili sa loob ng bahay ng ilang araw. Sa Northern New South Wales, humigit kumulang 4,000 bahay ang wala ng kuryente dahil sa mga naputol na power lines. O, ayan na ha. Yung ibang mga bahay naman, mga sangkay, wala na pong kuryente. Yung linya ay naputol na dahil nga po sa bagyong ito. Tulong-tulong na sa paglalagay ng buhangin sa mga supot ang mga residente. O, ayan, bakit nga ba buhangin mga sangkay? Ito ha. Ito po ay ilalagay nila sa kanilang mga kabahayan. Kadalasan bubong po. Yung bubong nila mga sangkay, aakyatan po nila yan ng mabigat na mga bagay. At ito po yan mga sangkay. Tama ba ako? Sa mga residente sa ibang mga lugar, like America, kasi ginagawa din po nila yan. Aakyat po yan, tapos pampatibay po sa kanilang kabahayan. Pot ang mga residente. Sarado na ang ilang establishmento at naglagay na ng sandbags sa labas bilang panangga sa posibleng pagpasok ng tubig. Grabe, no? Ayan, mga sangkay, oh. Grabe itong preparation na ginagawa pa lang ngayon ng Australia. Pinapayuhan din ng mga residente na manatili na sa kanilang bahay para sa kaligtasan. Sa atin, isa kanila mga sangkay, mga building po ata ito. Ito mga parang condo. O, doon lamang kayo sa inyong mga bahay. Kaya namimili po sila ngayon ng mga supply. Sa atin, since squatter, mga sangkay, mga mabababang lugar, talagang kailangan i-evacuate, no? Dinadala po doon sa mga evacuation center. Our message to the people of the North Coast is, as always, follow the advice of emergency services at all times. Grabe. Do not be on the roads if you do not need to be. If you are warned to evacuate, follow the orders of the emergency services. Taglay ng Tropical Cyclone Alfred ang lakas ng Category 2 Atlantic Hurricane, kaya nagbabala ang mga otoridad sa milyon-milyong residente na maghanda para sa mapanirang hangin na humigit kumulang 100 kilometers per hour, mga storm surge at flash flood. Grabe, no? Yan na po yung sitwasyon ngayon ng ating mundo. Kapag ka umaraw, kapag ka sobrang init, sobra din pong init talaga. Pero kapag ka bumagyo na, mga sangkay, ito na rin po, malala na po yung bagyo. Kasi alam nyo, bakit malalakas na ngayon ang bagyo? Dahil po, tumataas ang temperatura. Umiinit ang ating mundo. The more na umiinit ang ating mundo, nakakapag-create po ito ng mga malalakas na bagyo sa karagatan. Kapag umiinit yung karagatan, mga sangkay, nakakapag-create ng mga malalakas na bagyo yan. Kung kaya't ito mga sangkay, isa po sa effect na maging ang Australia, mayamang bansa, hindi na po sinasanto. Ganun po ngayon mga sangkay, walang mayaman ngayon na bansa. Mayaman ka bang bansa o hindi, makakaranas ka sa epekto ng climate change. Suspendido ngayong araw ang mga paaralan, public transport at major roads. Diba? Suspended na po yung mga classes nila. Bawal na rin po daanan yung mga kakalsadahan. Ganyan po ang preparation nila. Sana ganito din po yung mga Pilipino, no? Every time na mayroon pong disaster na paparating, pag sinabi ng gobyerno, wala munang umalis na kayo dyan. Aalis, anumang mangyayari. On hold din muna ang elective surgery sa mga ospital, ngunit nananatiling bukas ang emergency departments. Mavian Dog, UNTV News. So, ito po ngayon ang ginagawa ng Australia, no? Naghahanda na po sila. Medyo panic, no? Dahil nga po sa matinding bagyo na paparating sa kanilang bansa. Well, ito na po ang sitwasyon ngayon ng ating mundo. And we understand, no? Bakit ito nangyayari. May climate change po talaga eh. Well, ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga Sangkay, magaganda po yung mga content na ina-upload po natin. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.